Good morning sa ating lahat at mag-share lang po ako ng ating konting kaalaman sa treasure hunting ulit. At meron po tayo nandito po tayo sa isang area na merong creek. Ayan. So may creek po tayo. Ayan po. Ayan siya, may mga bato pa dito. Ayan, sabi niya dyan oh. Ang ganda ng bato. Bilog na bilog po yan. Okay, bilog na bilog. Ayan, bilog na bilog po yan. Tapos parang meron siyang nguso dun. Okay, so ayan. Yung may puti na part na yon ay may nguso siya papunta doon. So ayan, treasure on the spot. At sinasabi niya ay dito rin, meron dito. May treasure dyan banda. So dyan. At isa na mapapansin po natin dito, may mga bato rito. Ayan. Okay. At meron din sa kabila, may bato rin doon. Kitang kita. At napapansin po natin yung forma po ng lupa rito, yung gilid ng creek ay nag-letter C po siya. Naka-letter C. At kung isama po itong bundok na to ay ito, ay naka-letter C din po siya. Ayan. Dito, letter C. Pag ganun. Ayan. At pupunta tayo sa gitna. Pupunta tayo sa gitna ng curve. Ayan. Okay. So, nandito na tayo sa pinakagitna ng curve. Halos, okay. Nandito na tayo. So, mapansin po natin, ayan. Mapansin po natin yung bato na yan. Ito po yung isang sekreto ng mga Japanese na ginagawa po nilang marka po yung shape po ng lupa at saka yung mga bato sa paligid. So, ayan nga po yung isa na yan. Pero magpo-focus muna tayo dito sa gusto ko lang pong i-share ito. Itong letter C na kwan ng lupa. So, dati po hindi pa po yan ang taniman. So, kung makikita natin ay bundok po yan na nag-i-slope siya. Okay, so, yan. Letter C po ito. So, nag-letter C po ito. Ayan. At yung bato na yon. Okay, so mayroon din pong bato doon na maliit na isa. Okay, so ito po yung isang sekreto na ng mga Hapon na marka. At minsan hindi ito pinapansin ng mga treasure hunter. Okay, so hindi pinapansin. Pero sa katotohanan, pagka nakakita ka nitong setup ay magtataka ka. So, isipin mo na pwedeng ito ay treasure spot. Okay, so treasure spot. So, depende rin po sa history kung may history. Pero dito po may mga history po dyan. At sabi po nga nila, ay may nakita po silang mga Hapon doon sa kabila pong creek. Kasi ito po ay nagway yan sa baba. Yung sa kabilang nagway po ito yung creek na to. Muna dyan, mayroong creek po doon na pataas. So, nagway po. So, yung may bato rin doon sa dulo ay sabi po nila, ay may nakakita po yung mga Hapon, mga ninuno dito sa lugar na to. May nakita silang mga Hapon na may dadalang tawag ito, yung nakalimutan ko tawag doon, yung nilagyan na daw nila ng laman yung isang banga, yung malaking banga. Okay, so ayan, nilagyan nila doon at nilagay daw nila doon sa may part doon, sa part na doon. So may nakakita po yan na live pointer na sinasabi po nila. So kinuwento lang po lang sa atin. At balik tayo dito sa ating gustong i-share. Pag nakakita kayo ng ganito, so sinasabi ko lang po kasi yung history doon, kaya napunta tayo doon. At balik na po tayo rito. So ibig sabihin may history po dito na mayroong dumaang Hapon dito or nanatiling Hapon dito. Okay, so ngayon, itong letter C na lupa na to, ito yung mga hindi pinapansin karamihan ng mga treasure hunter. Okay, at tapos may bato doon. So letter C, tapos may dot doon sa gitna. So, ayan. So, letter C tapos may bato doon. No, nagre-represent po ng dot. So, yan po ay isang ginagawa po ng mga Hapon na marka. Okay, so hindi po literal na letter, maguguhit sila ng letter C tapos ilalagay yung dot sa gitna na nakaukit. So, hindi po lahat ng sitwasyon ay ganun yung ginagawa nila. At dito meron din tong stone map. Kaso nga lang sa tagal ng panahon, nasira na lahat ng mga pinagkukuha ng mga bato diyan sa gilid. Binasag-basag na. Siyempre hindi mo makikita na yung stone map. Pero meron siyang stone map yan. May stone map ito. Sigurado ako diyan. At kahit pa mawala yung mga marker na yon at maglaho yung mga marka na yan,
Ang huling marka po ay yung mismong area. Okay, so yung huling marka ay yung mismong area, kaya i-consider mo lagi yon. So ang gagawin mo pag nakakita ka ng setup na ganito, ay possible na treasure spot ito. So anong gagawin mo? Okay, ang gagawin mo, siyempre kung ito na yung natitira lang, yung shape lang ng ito, ng lupa, at saka yung bato na natira na. So ngayon, i-consider mo siya na merong treasure dito. Kasi nga, rock enclosed treasure nga yung letter C, tapos may dot sa gitna. Okay? At the same time, treasure under, di ba? So, nagpapahiwatig na merong treasure. So, ngayon, ang gagawin mo ay magbabaka sakali ka na maghanap ng mga marka pa sa paligid. Pero pag wala na, puntahan mo yung bato na yon. Puntahan mo ng bato yun, tinitiyak ko po ay meron kang makikita dyan na marka na nagsasaad kung asaan ang deposito. Sa sitwasyon na po yan, sa sitwasyon po natin ito ay hindi natin mahahalata yan. Okay? Pero, pag nakita nyo po yun, pag nalilinisan po yan, buong buo po na yan, meron po siyang nguso. Napapansin nyo, may nguso po yan. May nguso po yung bato na yan. At itinuturo na po na yung deposito or yung dig spot. So, kung titignan mo maigi, dyan mismo, dyan, hindi na nalalayo dyan, yung deposito dyan. May marka po dyan. Okay? May marka po di dyan na nagtuturo rin po ng deposito. Okay? So, doon mo makikita at malapit po dyan yung deposito. Okay, so dyan lang po yan. Okay? So, ayan po ang ating ma-share at konting ma-share po sa atin. At ito po ay ginamitan din po natin ng aux manual electronic detector. So, ginamitan po natin yan. Okay, so ginamitan po natin yan at meron nga po dyan sa may part na yan yung deposito. Pero, wag mong i-expect na direct under. So, diba sabi nga dito, treasure under. Okay? Pero yung hukay, wag mong sabihin na yung hukay nila is diretso under. Malabo po mangyari yon. So, i-consider mo rin yung terrain. Pag nakakita ka ng ganitong terrain, ano to yan? Tunnel na po yan. Naka-tunnel type po yung bird layout po nila. So, mapapansin po natin, ayan, bedrock na po yan hanggang sa baba. Okay? Bedrock na po yan. So, naka-tunnel po yan. So, ang na-detect po natin na tunnel ay pababa po siya. Pero hindi natin alam kung saan tumigil kasi hindi ko na tinuloy. So hanggang doon lang po yung didetect po natin na gamit natin ang aux manual electronic detector, hanggang doon lang. So pero yung deposito na andun. So malalim din po siya. So ayan. So yan po lang ating ma-share. Sana mayroon kayo natutunan sa rock enclosed na marka. Okay? Yan. Nagsasabi po na rock enclosed treasure kasi nga rock enclosed talaga. Makikita mo naman sa ilalim po talaga ng bedrock po yan. Sa inside ng bedrock or sa ilalim ng bedrock. Kaya sabi niya, rock enclosed treasure. At treasure under, at the same time, ang sinasabi niya po ay, marka din po yan ng, yung letter C na yan na lupa, tapos may dot ay marka din po siya ng tunnel. So, ibig sabihin, naka-tunnel po yung layout ng pagkabaon ng deposito. So, maraming salamat po. Yun lang po ating ma-share sa atin at God bless po sa ating lahat at pasalamatan po natin ng ating Diyos na nagbibigay pa rin ng pangunawa. Okay, so kaalaman at wisdom. So humingi lang po tayo at hindi lang po sa treasure hunting kundi sa kanyang salita na rin po para balance po tayo, para alam natin kung saan natin gagamitin ang treasure na ating makukuha. Kung bibigyan po tayo ng biyaya ng Diyos. So God bless po. Salamat po sa pagsubaybay.